Hallelujah, Lord. Our living hope. Buhay na pag-asa. Sa mga panahon, Lord, na tila baga walang pag-asa. Kayo aming Ama, ang aming buhay na pag-asa. Ang aming Diyos na minsang nabuhay sa lupa, siya ay namatay para sa aming kasalanan. At siya'y nabuhay na maguli at mabubuhay siya magpakailanman. Yan ang pag-asa namin sa mga oras nito, aming Ama. May mga panalangin kami, Lord, na nais naming banggitin. May mga panalangin din, Lord, na hindi namin kayang banggitin. Ngunit kayo nakakaalam ng lahat ng bagay, aming Ama. Bago pa man namin kailanganin, Lord, alam niyo na ang lahat ng aming mga pangangailangan, and your heavenly attributes are ready, Lord, to be expressed in our lives. If we need healing, the attribute of healing we can claim. If we need provisions, Lord, the abundant provision, Lord, from heaven, as your attribute we can claim. All of these things, all of these heavenly things, you are our living hope. Maraming salamat, aming Ama. Panginoon, may mga kapatid kami na hindi namin nakapiling, kaya rin mag-abot sa kanila, Lord. Kagalingan na galing sa inyo and abundant provisions. Panginoon, may nagbabadyang hindi maiging panahon na darating, Lord, sa region na ito, Panginoon. Lord, that is the weather forecast. But, Lord, greater is He that is in us. Hallelujah, Lord, na kaya niyong lihisin, kaya niyong pahinain. You are the master of the wind. Maraming salamat. Panginoon, ano man ang danasin ng inyong mga anak, lalo sa lugar nito, aming Ama. Our brothers and sisters have been through wars na lumubog ang kanilang church, Panginoon. But Lord, katulad ng aming inawit, Lord, the seal of promise was broken. At ito'y nabuhay na maguli. At laging mas malakas kaysa sa dati. Maraming salamat. Lord, this is your word and you will speak. This is a special night because you are here. A special God and a special night. Not the human, Lord, not the preacher, but you, Lord, will speak through your word. Palagi tuwing kami makikinig, we are of great anticipation that you will increase our faith. Bless this church. Bless the pastor here, Pastor Ryan, the elders, and magmula sa matanda hanggang sa bata. Kayo ang mangusap, aming Ama. Maraming salamat po. We worship you, Father, in spirit and in truth. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. God. Hallelujah. It's good to see you all again. At siguro po muna kayo sandali. Total, sabi naman ng pastor ninyo, 8 to 8:30 kayo natatapos. Tama ba? No? So, binigay sa akin ng 6:30. So, meron pa akong 2 oras. No? Actually, kasabay ang prayer meeting ninyo sa prayer meeting namin sa Kalamba. It is just, magsisimula pa ito 1 oras pa, no? But, yeah, salamat sa Ginoo. May mga Bisaya naman dito, di ba? Bisaya, tatay mo, Pastor Ryan eh. Nanay Regina, magandang gabi po. No? Salamat sa ating Panginoon and it's good to be with you all again. The last year ba, Pastor Ryan, no? Last year. At hindi naman iba sa akin ang church na ito. 2 days from now, meron po akong ikakasal dyan sa Naga. At gusto ko rin makabisita dito kahit nga hindi mangaral, kahit nga umattend lang dahil maganda rin nakaupo. Actually sa church ngayon, month of September, every month of September ng taon, sabbatical leave ko po yan. Yan po yung panahon na sa church, hindi po ako mangangaral, makikinig ako. Pahinga, no? Sabbatical leave. Pinayagan ako ng mga deacons to have it kasi medyo nakakapagod din, no? Ewan ko kayo kung napapagod kayo. Kung nakakaramdam din kayo ng pagod minsan, and wag niyong isipin yung mga tumatayo rito is just tumatayo, na parang tumatayo lang na naghihintay ng kung ano man.
Sabi ng prophet, if a preacher preaches a sincere preaching 30 minutes, that will equal to 8 hours of labor, no? Kasi may nangyayari. Kaya sa akin, makinig man ako o magsalita, importante ang isang gawain. Linggo man ito o Miyerkules, importante yan. Hindi dahil linggo, hindi dahil Miyerkules, it's not the thing, no? Hindi yan dahil sa araw. Hindi nasasakupan ng Diyos ng araw. Eternal siya eh, no? Kahit simplong, may sinabi ang prophet, there is something about prayer meetings, no? May Sunday, okay lang yon. Pero sasabihin nga nila, pag Wednesday, parang midweek lang, no? Yung katahimikan ng gabi na nananalangin tayo, there is something in it. Kaya itinapat karamihan ng mga prayer meeting ng midweek kung may mga panalangin tayo. So, hindi natin alam eh. No? Sabi ko nga sa mga kapatid, pag ako nakaupo at nakikinig sa mga ngaral doon sa church at yung mga brothers dito, kilala nila karamihan doon, no? Ay sabi ko, masarap din pala talagang makinig. Yan yung sinasabi nila, masarap lang makinig. Totoo nga naman, no? Kaya nga biniro ko yung mga deacons, baka pwedeng yung sabbatical leave ko gawin natin 3 buwan sa isang taon. Of course, natawa lang sila. Pero akala nila nagbibiro ako. Yeah, but of course, the ministry, the bride body, ayan, thank you kapatid. Meron talagang labor dyan eh. No? Kasi hindi babanggitin ng Bible na your labors are not in vain kung walang labor. Meron talaga. Walang ganitong gawain ngayon dito kung walang nag-labor. Okay? Walang mga naging successful na mga bata ngayon kung walang mga magulang na nag-labor. In the first place, kung pinanganak ka ng nanay mo, nag-labor yon. No, gagalit si kuya. No? Di ba? Kaya nga tinatawag nila pagka nanganganak, nagli-labor eh. Di ba? Yung labor, minsan mas matagal sa panganak eh. May nagli-labor ng 2 araw, may nagli-labor ng 1 araw. Pero the thing is, walang successful na bagay kung walang labor. Salamat sa ating Panginoon, no? So, if the ministers are laboring, ito kasi ang maganda. No? Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa labors natin. Ang unang nag-labor para sa church si Kristo. Look at that passion of Christ 2,000 years ago. Sino pwedeng makapantay niyan? Kaya masarap sundin yung leader natin kasi hindi siya leader na nag-utos lang eh. Siya yung leader na siya ang unang nagpakita. No? Siya yung leader na unang nagbigay. Hindi yung mga binibigay nating lakas, oras, salapi man yan. Siya ang unang nagbigay. No? Kaya nga, ang ibigay niya sa atin, buhay niya mismo. Kaya kahit na, no, sabihin natin, nagmi-mission tayo, no, malayo, we are doing things para kay Lord. Sa totoo lang mga kapatid, Monday ng gabi lang kami nakauwi galing Bacolod. That is a 5 days meetings and fellowship. Kaya minsan yung lalamunan ko, buta may tubig ko. Salamat Brother Edison, no? Brother Christian, kumusta ka naman kapatid? Ha? God bless you. Usap tayo ha? Mukhang alam na ng marami ha. Kala ko mga brothers lang ang nakakaalam niyan. Si Brother Christian, mahal ko yung kapatid na yan. Ha? Good? Yeah. So, yeah, gabing-gabi na yon at kinabukasan, lahat ng kailangan kong gawin ay kailangan kong gawin. Kung may meetings man, kung may tatawagan man ako, kung may ika-counsel man dahil after ng Tuesday, madaling araw ng Wednesday, punta naman kami rito hanggang Sabado, no? But sabi nga nila, Pastor, lalayo, tas sunod-sunod. Lagi kong principle yan, pag mahal mo pupuntahan mo, hindi yan malayo. No, pag mahal mo pupuntahan mo, laging malapit yan. Pag hindi mo gusto yung pupuntahan mo, kahit katapat lang ng bahay mo, hindi ka makapunta ron. Tingnan mo, di ba? Nakapunta ka sa kapitbahay mong ayaw mo. Pero pag malayo, di ba, para Christian? Amen. Nag-amen sila para Christian.
Yeah, hindi malayo 'yan, no? Especially pag mayroong isang magandang bunga, no? And your pastor is not just a co-minister but also a personal friend, no? Ngayon nagkakasal na rin siya, no? Sabi ko nga, kinasal ko sila nung noon nang wala pa siyang kamalay-malay. Nasa bulan na 2010? Okay, 15 years ago. Wester Matet, tamang cute ng mga anak nila. And ngayon, ang una niyang ikakasal ay sa bulan din. Sorsogon, no? So, kanina nagpa-practice kami, Sister Matet. Sabihin niya, ang una kong kasal ay sa bulan at ang una kong ikakasal ay sa bulan din. Huwag mo sabihin unang kasal mo sa bulan. Ano yun, may pangalawa, patay ka kay Sister Matet. Sasabihin ng Sister Matet, Ah, nagbibiroan lang po kami. No? Pagbigyan nyo na kami mga pastor minsan na nagbibiroan, ha? Kasi mahirap masyadong seryoso. Nakakamatay yun, no? Nakakamatay masyadong seryoso. Minsan nagbibiroan lang kami just to, sabi ng prophet, you let off the pressure. We're just humans. Come on, no? Wala ritong Superman. Okay? Salamat lang sa Panginoon at narito pa rin tayo. Yeah? May kakasal ako sa Friday, ang kapastor may kakasal ng Sunday. Kung walang ikakasal yan at nandito yan ng Sunday, hanggang Sunday kami dito. No? Sa susunod na. Okay? So, salamat sa ating Panginoon at nakabisita muli. Natutuwa ako sa inyong church. No? Yan ang sinasabi ko. Pag ang isang namatay, pero pag yan ay nabuhay muli, mas malakas yan sa dati. No? Para tong namatay nung bagyo eh. I cannot imagine, no, yung sa Facebook, nung tinignan ko yung church, yung pala, yung second floor yun. Nasaan yung tinutulugan namin dyan? Lubog. Oh my God. Tapos yung mga sasakyan lubog, titignan ko, mga sasakyan ba ng mga kapatid yan? Of course, may konting lungkot dahil wala namang gustong lumubog eh. Pero wala namang aksidente kay Lord eh. No? Pag yan nabuhay muli, mas magandang church yan kaysa sa dati. And it happened. Kasi pinili tayo ng ating Panginoon. Sa bride, walang masamang nangyayari. Mukha lang masama, pero all things will work together for good to them that love God. No? Kaya nga, salamat sa ating Panginoon. Ngayon, kailangan ko nang mag-jacket kasi ginaw na. No? Dati wala pa yan. I'm happy. No? Dapat lagi tayong masaya para sa kapatid. Pag inggit ang nararamdaman mo, may diferensya ka. No? Mag-pray kang maigi. Walang problema ang paligid mo. Ikaw ang may problema. But nakikita natin na binibless ang kapatid, kasama mo sa bahagi ng katawan yan eh. No? Kaya salamat sa ating Panginoon. Simple lang naman ako lagi mangaral mga kapatid. No? Ang importante, ang Diyos ang mangusap sa atin. Ang importante, handa yung puso natin. No? Huwag niyong babalay-walain, yung kada upo kayo dyan, may makuha kayo kahit golden nugget lang. Pag sinabi mong nuggets, di ba? Pag pumunta ka sa McDonald's, umorder ka ng nuggets, maliit lang yun eh. Di ba? Pero pag yan ay golden, may value yan. No? Anong gusto mo? Isang golden nugget o isang timbang buhangin? Di ba? Isang timbang nga yun, pero walang value yun eh. Pero pagka yan ay kahit maliit, pero ginintuan yan, may halaga yan. Ganyan, sa akin personally, ganyan kahalaga ang salita ng Diyos na nilinaw ng mensahe sa huling panahon. Salamat sa ating Panginoon, no? Hindi ko man kayo mabati lahat. Kasi ako, ugali ko, pagka magkakamay ko, kahit bata yan, kakamayan ko yan. Dahil mahalaga ang isang believer. Ang value ng isang believer, ang sabi ng prophet, ang isang Abraham, katumba siya ng 100 Lot. Ganun ang value niya. No? So, magpapatuloy lang tayo. And bukas ng umaga, may konti lang kaming gagawin. At shoot na rin kami sa Naga. At for sure, no? Lalo ng mga brothers, magkikita tayo na magkikita. Lalo na si Christian. Diba? Christian ka eh. Diba? Pangalan mo pa lang. No?
Salamat sa ating Panginoon. Can we all stand? We will read our text. Revelation chapter 2, verse 17. One verse lang. And I'm praying what to share sa mga kapatid ko na hindi mahalaga yung alam ko, ang mahalaga yung kailangan ng bawat isa. Yung kailangan nyo, yung kailangan ko rin. Huwag kayong mag-isip na yung preacher pag nangaral, wala siyang kailangan. Sa totoo lang, siya ang unang nangailangan. No? At natutuwa lang ako sa kilos ng ating Panginoon palagi. Naniniwala ko na sa inyo rin may ginagawa ang ating Panginoon. Silently, no? Kung hindi man ito hayag. So, we will read our text for this evening. Sabi rito sa Revelation 2:17, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. That's our title for this evening. Hidden manna. Not just manna. Hidden manna. And I will give him a white stone, and in that stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. Ang Panginoon ang maghayag ng kanyang salita sa atin. Maaari na tayong upo, mga kapatid. Sabi ng inyong mahal na pastor, 8 to 8:30. I'll try my best to finish at 8. No? Kasi may mga babiyahe pa yata ng pauwi. Ang mahalaga lang makita natin si Kristo sa bawat salita na ating pong maririnig. Very common naman ito. Of course, ang pinanggalingan ng hidden manna ay yung manna. No? Walang hidden manna kung wala munang manna. At ang maganda dito sa binasa natin, the hidden manna is hindi para sa lahat. The hidden manna is only for the overcomers. No? Sa mga mananagumpay sa bawat panahon. Of course, hindi ito panahon natin, pero tandaan natin mga kapatid, pinangako ito sa atin sa huling panahon. No? Itong mga bagay na hidden. Pag sinabi mo kasing hidden, nandyan yan na matagal na, pero hindi mo kasi alam. No, na nandyan siya. That is why it will become a mystery. Doon siya magiging mystery. Nandyan siya, pero hindi mo alam ano yan. No? In the first place, ano muna yung manna? No? Hindi ko lang alam kung may folio, but we can show it, no? Na pwede natin makuha yung meaning talaga ng word na manna. Ano ba iniisip mo pagka manna? Of course, sasabihin natin pagkain na galing sa langit. Pagkain ng anghel yung manna. No? Iniisip ko nga kumakain pala ang anghel. Ang sabi ni Josephus, one Hebrew historian, ito, history ito. Nung naglakbay ang Israel ng 2 milyon, dahil mana ang kinakain nila, walang dumudumi. Pag yung bigyan ng mali siya, ibig sabihin walang bowel movement. Kasi walang dumi yung mana eh. Bakit ba ang tao may bowel movement? Kasi may digestive system tayo na kahit hindi mo yan bantayan, ginawa ng Diyos siya para ihiwalay yung nutrients sa dumi, yung nutrients ay absorb ng katawan mo, yung dumi, alam mo na. Eh yung mana, walang dumi yun eh. Pagkain ng anghel. May nakita na ba kayo anghel dumumi? Diba? Wala. Inisip ko nga oo nga naman, imagine mo yung 2 milyon na lumalakbay. Camp meeting nga lang Diba? Hirap na tayo dyan. Let's be real. Yung part na yan ang mahirap. Yung tubig, yung CR. 2 milyon lumalakbay. Ano yung kanya-kanyang diskarte? So sa isip ko, tama nga naman. Kaya nga, no, alam ng Diyos yung ibibigay niya sa mga anak niya. Naglalakbay sila Hindi pa naman uso yung portalet nun Imagine mo yung portalet, dadalhin mo rin. Thank God, lumabas ang ganyang klase ng pagkain na kaya ng Diyos magbigay ng supernatural food sa kanyang supernatural nation.
Walang binagsakan ng mana, mga kapatid, Israel lang. Israel lang ang kumain yan. That's mana. Alam ko lang dati ang mana nung wala pa ako sa message. Pagkain na galing sa langit, ang Diyos ang nagluto. But there's more in it. In the first place, pagkain yan. Basic need yan. At imagine niyo ang Israel, paano ka magtatanim? Pag nagtanim ka ngayon, lalakbay ka, paano mo aanihin yon? Kailangan nila ng pagkain, mga kapatid, na hindi required yung ganon. No? Let's read this. Sa Exodus 16:4. I'll be conscious with the time, no? Minsan nalilimot ako, Pastor Ryan, may karapatan ka dyan sa likod na gumanyan ka. Time out, pang-basketball ang time out. No? May karapatan ka dyan, kapatid. Pero malaki yung relo mo dyan eh. Talagang kitang-kita. Exodus 16:4, ang sabi rito, Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or no. Pag si Lord nag-guide, magpo-provide siya rin sa guidance niya. Where the Lord guide, He provides. Kaya pakiramdam mo, walang provision dyan, baka hindi yan ang kalooban ni Lord. Kung saan ka papuntahin ni Lord, laging may provision doon. Kailangan sundin mo lang yung gusto niya. Hindi ka pwede magreklamo na bakit parang nagkukulang. Tingnan mo kung nandun ka sa kalooban ni Lord. Where the Lord guides, He provides. Problema niyo pagkain, ano sabi ng ating Panginoon? Pauulanin ko ng tinapay na galing sa langit. My God, pauulanin. Ibig sabihin, galing sa taas, pababa. Pag nagtanim ang tao, galing sa baba, pataas. Pero pag ang Diyos ang nagbigay, galing sa taas, pababa. Magagather ka lang. Verse 5, And it shall come to pass that on the 6th day shall prepare that which they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily. And Moses and Aaron said unto the children of Israel, At even that ye shall know that the Lord hath brought you out from the land of Egypt. Alam niyo, hindi sila masyado nakaplano ng journey nila eh. Kasi imagine niyo, mga kapatid, sino ba naman makakaplano na pag wala kang dugo sa gabing yon, patay ang panganay mo? Makakaplano ka pa niyan? Magmi-meeting pa kayo, ganito ang gagawin natin na kailangan may stock tayo ng ganito, maglalakbay tayo ng ganito. Wala na, emergency yung gabing yon. Pag wala kang dugo sa bahay mo ng kordero, patay ang panganay. Tao man yan o hayop. Pero itong maganda, mga kapatid, alam na ng Diyos yung dadaanan nila. 40 days lang dapat yun eh. Dahil ang Israel ay makulit, yung 40 days naging 40 years. Pero at least tinupad pa rin Lord yung pangako niya. When it comes to provisions, no? Minsan naisipin natin yung physical provision, mababaw lang yan. Hindi, mga kapatid. Pag binasa niyo yung Bible, mas marami siyang binanggit sa provision kasi sa prayer. Kasi alam din ni Lord yung earthly needs natin. Kaya niyang ibigay yung heavenly needs, yung earthly needs, hindi niya kayang ibigay. Kaya niya nga ibigay yung eternal life eh. Yung temporal life, hindi niya kayang i-maintain. Ano bang mas mahaba, yung eternal life o yung temporal life? No? Minsan lang, mga kapatid, merong hindi mo maramdaman kasi wala ka ron sa guidance niya, hindi ka niya ron pinapupunta, or makulit ka kaya nadidelay. Walang problema sa Panginoon. Ang problema tayo. Amen. Mga kapatid, magsisegue lang ako ng konti just to prove a point, no? Mag-aalas 7 pa lang, I still have 1 hour. May provision si Lord sa Nineveh na iligtas niya roon magmula hari hanggang pinakamababa. Plano na ng Diyos yun. Pero ang kailangan pumunta roon si Jonah. Kailangan marinig ng Nineveh yung mensahe ni Jonah. Pagka si Jonah ang nangaral doon at tinanggap nila magmula sa hari hanggang sa pinakamaliit,
ililigtas ng Diyos. Wow! Kaya, a big responsibility for Prophet Jonah. Si Jonah, medyo ibang klase rin ang kaisipan. Ayaw niyang maligtas ang Nineveh. Kaya imbis na pumunta siya sa Nineveh, yung mission fund niya, mukhang gustong mamasyal, Tarsus ako. Yan, sige. No? May provision si Lord, ginamit dun sa iba, ayun, habang bumabiyahe siya, ang ganda ng forecast ng umaga, walang bagyo, biglang bumagyo. Oh, kapalitan ko yung salita ko. I'm sorry. Mas malinaw ito. Biglang binagyo yung barko. Mukhang masama, di ba? Pero sa totoo lang, blessing ni Lord yung kay Jonah. Ito, daanan ng bagyo tong region niya. Hindi ko alam kung ano meron dito eh. Paborito to ng bagyo. Magmula nung grade school ako, pag bumagyo, dadaan ng Bicol. Hanggang nag-asawa na lang ako. Yeah. Binagyo. Hindi alam ng barko. Maganda ang forecast, di ba? Ba't tayo binagyo? Nag-alala na, naghagis na ng nakita nyo pagka mayroong isang anak ng Diyos na wala sa posisyon, nandadamay pa. Sa totoo lang, nadamay lang sila. Kasi mayroong isang propeta ron na wala sa tama niyang posisyon. Hindi mali si Jonah. Tamang propeta si Jonah, mali lang yung lugar niya. Kaya pag ikaw ay tamang believer pero nasa maling lugar ka, binabagyo yung lugar mo. Pero magpasalamat ka kay Lord, nagpapaalala siya. Yeah. Kasi yung bagyong yon, kayang buuin ni Lord yon para sa anak niya. Kailangan mapunta ka sa tamang mong posisyon. Naghagis na ng mga, kasi akala nila mabigat, baka lulubog. Hindi pa rin. Nagpalabunutan na lang sila. Alam nyo, natataranta ng lahat. Isa lang ang hindi natataranta. Nakita niyo bang blessing ng propeta? Alam niya eh. Meron dong isang nagtutulog-tulugan. Ha? Ang hirap gisingin. Paano mo gigisingin na nagtutulog-tulugan? Sabi ko, yung nagtutulog-tulugan yan na mahirap gisingin. Kasi gising talaga yan. Ha? Yung tulog talaga pag ginising mo, ayan, pero yung nagtutulog-tulugan, Jonah. Humihilik pa ng konti. Yeah? Kasi alam ni Jonah, propeta siya. Yun ang maganda sa isang anak ng Diyos na naliligaw lang. Hindi na wala yung pagka-propeta niya. Alam niya. Magpalabunutan tayo. Kinakabahan na si Jonah, lalabas ko dyan. True enough. Sino ka ba? Sa'yo, ikaw ang dahilan. Sino ka ba? Saan ka ba galing? Ito ang maganda pag-anak ka ng Diyos. Alam mo rin yung solusyon. Magpakumbaba ka na lang. Huwag ka nang magdahilan. Huwag mo nang gawa ng paraan yung mali mo. Yung mali, hindi ginagawa ng paraan yan. Pinagsisisihan lang yan. Lalo mong gagawa ng paraan yung mali mo, lalo lang lalala. That's why Jonah knows. Alam niyo ang gawin ninyo para masolve to? Ihagis niyo ako sa dagat. Siguro nakakagulat. Sira ulo ito. Habang tayo, sinisikap nating iligtas yung sarili natin, siya ilubog daw siya sa dagat. Nakita niyo ang believer kaya hindi maintindihan? Alam niya kasi. Ihagis niyo ako. Ako ang dahilan. Alam ni Jonah, kailangan ko lang pumunta sa tama kong posisyon. Nakita niyo kapag wala ka rin sa totoong pinagdala sa'yo ni Lord, nawawala yung provision. Binabagyo pa. Hamot pagsisihan mo yan. Hindi ko nababasahan yung Book of Jonah, ha? Alam na alam niyo naman yan. No? Nung hinagis siya ron, may nakaabang na ron ng malaking isda. Diyan ang sasakyan ni Jonah. Alam niyo, pag gumamit ka ng submarine, mabagal yon. Kailangan 3 days nandun si Jonah.
Anong pinakamagandang sasakyan ni Jonah para mabilis siya ron? Eh di yung isda. Di ba? Yeah. Alam niyo ba marunong si Lord sa solusyon? Unang-una, yun ang mabilis. Pangalawa, yun ang Diyos ng Nineveh. Lahat na ng solusyon nandun sa isang malaking problema. Nung kinain si Jonah ng malaking isda, ang tingin ng iba, malaking problema. Pero sa tingin ng Diyos, yaan ang solusyon. Baliktad tayo minsan yung problema sa sanlibutan, sa ating solusyon. Alam niyo ang maganda, mga kapatid, sa isang bride, pag nagka-problema siya, hindi niya tinitingnan yung problema. Lagi ko sinasabi sa church, tingnan nyo. Yung problema sa likod niyan, may malaking opportunity dyan. Yan ang tingnan mo. Yeah. Alam niyo mga kapatid, pag kinain ka ng malaking isda, sa loob ng 3 araw, tunaw ka na ron. May mga enzymes and juices yan. May acid yan. No? Pero bakit si Jonah hindi natunaw? Tignan niyo yung Jonah chapter 2. Nag-pray si Jonah sa loob ng malaking isda. Humarap siya sa templo ng Diyos. Paano mo malalaman ang templo ng Diyos kung nandun ka sa loob ng isda? Ikot-ikot pa yon. Propeta siya eh. Alam niya kung nasa ang templo ng Diyos. At doon pinakinggan ng Diyos ang panalangin ng isang tumakas na propeta. Ito maganda sa Panginoon, hindi nawala yung pagiging propeta niya. Kapag ang Diyos ang pumili, ikaw na yan. Pag nagkamali ka, gagawa niya ng paraan yung mali mo. Hindi ka niya papalitan. Yan ang maigi sa ating Panginoon. Pwede mas maraming nagkamali tayo. Kami mga pastor, nagkakamali din kami. Pwede na kami palitan ng Diyos. Pero hindi nga eh. Gifts and callings are without repentance. Hindi ka ba natutuwa nung pinili ka ng Diyos, kahit na nagkakamali ka, huminga ng tawad, nandiyan ka pa rin? Amen? Yung iba nagsisikap na maging anak ng Diyos, tayo by election, anak tayo ng Diyos. He doesn't call the qualified. He qualifies the called. Thank God. Hallelujah. At doon, 3 araw, type ng ating Panginoong Kristo Jesus, 3 araw, nung nag-resurrect si Jonah, niluwa siya ng malaking isda. To make that story cut short, nangaral si Jonah. At nung nangaral si Jonah, dahil yun talaga ang kalooban ng Diyos, magmula sa hari hanggang sa pinakamababa, tumanggap sa ating Panginoon. Hallelujah! What a mission! Isang buong bansa. The same thing with us. Mga kapatid kong mahal, lahat tayo may mission. Ang sabi ng prophet, we are all missionaries here. Meron na nagmimisyon na lumalakbay para makapakinig ng salita, hindi nakapakinig. Meron naman nagmimisyon na bumabiyahe para mangaral. Pero meron din kayong misyon na nakaupo dyan. We are all missionaries. Hindi pare-pareho lang ang gagawin natin. Ano sinabi ng prophet? If you cannot go, then you support and send someone. Kaya lagi ko sinasabi sa church, pag ako nangaral dito at may tumanggap, kasama ang pangalan mo dyan. Kung nag-pray ka, kung nag-support ka financially, kung pinagamit mo yung sasakyan mo, pinagamit mo yung oras mo, kasama ka dyan. Pag ako naglalakbay, hindi lang ako ang dala ko, kasama ko, I represent the church na sumuporta sa akin. Ay palagay nyo, ang pastor makakapunta dyan na siya lang. Yeah. Kaya salamat sa ating Panginoon. We are all missionaries here. No? Huwag niyo isipin na yung mga suporta nyo are in vain. No, no. Ang sabi ng prophet, pagka ikaw sumuporta dyan, nakalagay ang pangalan mo sa kaluluwa niyan hanggang sa eternity. Salamat sa ating Panginoon. The same thing. No? Bumalik yung abundant provision kay Jonah nung nandun na siya sa tama niyang posisyon. At ang ginagawa naman ng ating Panginoon ngayon, ano bang adoption? Adoption is positioning. Hallelujah. Nakita mo na mamalayan mo, inilalagay ka niya kung saan ka talaga. Ang maganda sa positioning, mga kapatid,
Sasabihin mo, bahagi ka ng katawan. Sino rito ang bahagi ng katawan? Isa, dalawa. Tawa, kailangan pa magbilang eh. Na nagtaasan eh. O, dalawang kamay pa si kapatid, dalawang kamay. Okay. Oh. Ang tanong, anong bahagi ka ng katawan? Diba? Wala tayong problema nun. Yan ang ginagawa ni Lord sa atin ngayon. Lumilinaw ng lumilinaw yung purpose mo sa buhay. Yeah? Don't forget the word purpose. Yes, we have everyday goals. Diba? Lalo na yung mga maraming ginagawa. Sa isang araw, may goal ka. Pagka na-hit mo yung goal mo, check. Salamat. At ang tanong, anong purpose niyan? Bakit? Diba? Because ang sabi ng Bible, mga kapatid, all things works together for good to those who love God, those who are called according to His purpose. Mas malalim yung purpose sa goal. Kailangan maintindihan mo yan. Thank you for showing it. No? Pag naintindihan mo ang purpose sa buhay that is above your job, above your business, above kung anong pinagkakitaan mo, mga kapatid, nandyan lang yan mga yan, blessing yan ni Lord. But you must know your purpose of being here. Pag na-hit mo yan, kapatid, oh my God, hindi ka mapapagod sa ginagawa mo. Mapapagod ang katawan mo, that's natural. Ako mga kapatid, kaya inaalagaan ko rin yung katawan ko, tumatanda na eh. Pero bakit ko ito inaalagaan, mga kapatid? Kailangan matupad ang purpose ng Diyos sa buhay ko. Minsan pag may mga, yung pastor ninyo, mahal ko yan, kaya pag nagkakasakit yan, no, ingatan mo rin sarili mo. Sabi ni Paul, ingatan nyo ang inyong sarili, ingatan nyo yung kawan. Diba? Mag-iingat ka ng kawan, yung sarili mo, hindi mo naiingatan. Sabi ko nga, may magpapapray ng may sakit. Pastor, punta ka rito, may sakit ako. Sister, may sakit din ako. Ipag-pray mo rin ako, patay na. But that's happening, di ba? Minsan nag-grieve ang pastor na meron pa siyang gustong gawin, but because yung health, no? Minsan, Pastor Ryan, may nag-suggest doon sa Bacolod. Kaya talaga, pag tumatanda, no? Bakit hindi kaya merong isang session tayo na ang pag-usapan naman yung kalusugan ng mga pastor? Tama yan eh. Minsan ang lalalim natin sa mga services, 7 church ages, ububo ka naman. Oh my God. No? Ang lalim na alam mo, yung mababaw, hindi mo nagawa. Kasi din sa titirahin, hindi tayo ng kaaway dyan eh. No? Alam niyo mga kapatid, ang maganda sa panahon natin, lahat ng hiwaga nahayag na. Magmula sa pinakamababaw hanggang sa pinakamalalim. Yung malalim na intindihan mo, yung mababaw, hindi. Saan ka dumaan? Di ba? Bago pumunta sa malalim na dagat, sa mababaw ka muna dadaan. Saan dumaan? Brother Richard? Di ba? Hindi mo maisip, di ba? Yeah. That's why I love this message so much. No, itong nagpaliwanag ng mga bagay. Imagine, grade 7, may ipaliwanag yung tuwing 7 taon may nangyayari sa buhay ng tao. Oh my God. Grade 7 yan. In-approve yan ng medicine. Yeah, we are on the right track. We are on the right track. Salamat sa ating Panginoon. Si Lord nag-provide sa Israel. Hanggat sumusunod sila sa kalooban ng Panginoon, hindi sila magugutom. Kinailangan nila ng tubig, nagkaroon sila ng tubig. Na nanggagaling sa bato. Imagine, kahit na yung bato, lalabas ang tubig pag gusto ng Diyos para sa mga anak niya. Imposible namang may lumabas na tubig sa bato. Di ba? Pero meron lumabas. At sabi ng Bible, sumunod itong bato sa kanila kahit saan sila pumunta. Imagine yung bato ang sumusunod sa mga anak ng Diyos kasi kailangan nila. Tandaan nyo mga kapatid, pag anak tayo ng Diyos, ang mga kailangan natin ang susunod sa atin. These signs shall follow them that believe. Yung signs ang susunod sa atin, hindi tayo ang susunod sa sign. Because I am a believer, these signs shall follow them that believe. Amen. Thank God. O ngayon, pangako ng Diyos yan. Talon tayo sa Exodus 16:14 na para makatipid tayo ng oras.
Pagdating ng verse 14, ito na yung pangako. And when the dew that lay was gone up, humamog. Tapos yung hamog pumunta sa bato. Tapos umakyat yung hamog. Yung umakyat yung hamog, may natira doon sa bato. Behold, upon the face of the wilderness, there lay a small round thing, as small as the hoar frost on the ground. Ito ang description ng mana. And when the children of Israel saw it, they said to one another, "It is manna." Nung nagtinginan sila, bago sa kanila yun eh. Kayo ba mga kapatid na sister, pag may bagong pagkain na binigay sa inyo, kakainin nyo kagad? Diba? Oh. Kanina, kasi dati nung natatrabaho ako, may minamanage akong tao dito, pinupuntahan ko paminsan-minsan. Bicol Region, no? Ako yung manager niya. Pagkakain kami, gusto ko lagi doon sa ice cream na may sili. Walang ganun sa Manila eh. Pero mong ice cream, dapat matamis, di ba? Pero gusto ko rito yung ice cream, lasang sili. Hanggang ngayon pala, nandyan pa rin siya. Dahil natin, walang level yun. Ngayon may level na eh. May 1, 2, 3. Pero pag volcano, ba yun siguro yun, no? Sinubukan ko yung volcano. Subukan ko nga ito kung kaya ko yung anghang nito. Yun, kalahati pa lang. Sabi ko, Denny, ubusin mo na. Pag nasa Cambodia kami, meron doon mga kumakain ng mga alakdan, kumakain na sa lagubang, yung deep fried. Sama kayo? Oo, kinakain yun doon. Dito hindi kinakain, di ba? Pag may binigay sa yung first time mong kakainin, na hindi mo pa nakain, magtatanong ka, di ba, ano yan? No? Lalo pag nasa ibang lugar ka. No? Anong ingredients niyan? Kahit pa paano. Sabi dito nila, it is manna. Makikita ba dyan, Sister Marian, kung anong ibig sabihin ng manna? Anong ibig sabihin ng manna? Yung word itself. May nakakaalam ba? Hahanapin muna ng Sister Marian. Magaling mag-research yan. Ano ba sabi dyan, Sister? Yan. Okay. The cakes your manna from heaven. May iba pa ba yan? Okay. Pag kinlik mo yan sa folio, yung manna, kung anong ibig sabihin niya sa Hebrew lexicon, M-A-N, man. No? Ang pronunciation ay mon. Alam niyo kung ano ibig sabihin talaga ng mana? What is it? Nandiyan na? Ayan o. Salamat. Sabi ko nga, magaling talaga mag-research sa si sister. Comes from the Hebrew word which means, what is it from manhu? Kung tatagalogin natin yung salita nila, ano yan? Yun yung mana. Anong Tagalog ng mana? Ano yan? Hindi nila alam kung ano yun. It's a mystery. Isang misteryosong pagkain na kahit hindi nila alam kung ano yan, kailangan nilang kainin. Amen? Ganon din ang salita ng Diyos. Minsan sa unang upo mo dyan, hindi mo yan maintindihan. Ano yan? Ano yan? Buhok hindi pa puputulan? Lalo nung bago ka, ano yan? Parang naman kulto itong napasukan ko. No? Yung mga sister ang haba ng buhok, yung mga sister ang haba ng palda. Ano yan? It's manna. Galing sa langit yan. Ano raw yun daw kinain, hindi raw mansanas? May nangyari daw, ano yan? Kaya nakita niyo ba mga kapatid, kapag marami kang ano yan, kumakain ka na ng mana. Hindi mo maintindihan, pero amen.
Hallelujah! Isang araw maintindihan ko rin yan. Lahat ng ano yan. Di ba? Ako nung una akong umupo, ang dami kong ano yan. Pero ba't ako bumabalik ulit? Kain na naman ako. Yan ang magandang mga kapatid. Pag umupo ka dyan, lalo na baguhan ka pa lang, kumain ka lang kahit na ang tanong mo, ano yan? Thank God. What is it? Lahat sila nagtinginan. What is it? Ano yan? Ano yan? Yan ang totoong ibig sabihin ng mana. Somehow, it's a mystery. Pero tanungin ko yung mga kapatid, kinain ba nila yon? Yeah. I'll continue to read. And when the children of Israel saw it, sa verse 15, they said one to another, it is manna. For they wist not what it was. And Moses said unto them, this is the bread which the Lord hath given you to eat. This is the thing which the Lord hath commanded, gather of it every man according to his eating, an omer for every man, according to the number of your person. Take ye every man for them which are in his tents. Tignan niyo mag-provide si Lord, di ba? Hindi sa dikahon. Ang sabi niya, kumuha kayo niyan ayon sa inyong kailangan. Kung marami, di maraming kunin mo. Pag kaunti lang kayo, yung tama lang. Anong ibig sabihin yan? Walang magkukulang. Walang sosobra, walang magkukulang. Hindi katulad ng ayuda noong pandemic. Di ba? 5 sardinas. Alam mo ba kung ilang tao nandiyan sa loob? Kung 10 anak niyan, 5 sardinas? Wala tayong magagawa Gobyerno yan Pero si Lord, alam niya yung kailangan. Kung anong kailangan mo ngayon, alam niya rin yon. Hindi siya magkukulang. Ang tao magkukulang, ang Panginoon hindi. Iba-iba tayo ng kailangan. Iba-iba tayo mga kapatid ng kailangan ngayon. Hindi tayo pare-pareho. Pero si Lord, pag nagbigay siya, walang magkukulang. Hindi siya nagkulang. According to your eating. Iba-iba rin ang appetite natin Ako, nung ako ay kaedad ni Denny, kaya ko yung 3 kanin. 1 kaldero nga nauubos ko Lalo pagkatapos ko mag-basketball, kaya ko yan. Pero ngayon hindi ko na kaya. Pero si Denny, kaya niya. Kaya pagkasama ko, alam ko may extra rice yan. Kasi yun ang kailangan niya Di ba? Kaya pag si Lord na nagbigay sa amin, dahil kayo mga anak ko, tig-isa lang kayong kanin. Hindi. Kay Denny, 3. Kasi yun ang kailangan niya. Ganun ang ating Panginoon. At gigising ka lang ng maaga. Kukuha ka lang. Hindi mo kailangang magtrabaho. No? Pero mga kapatid, tingnan nyo. Tingnan nyo ang minsan ang tao hindi maintindihan. Isang araw pinagsawaan nila yung manang yan. Yung hindi pangkaraniwang pagkain, isang araw pinagsawaan nila. Ikaw, pag matagal ka na sa mensahe, nabubur ka na ba? Na naman ang mairinig ko. Mapipilitan lang ako pumunta sa church Nakakaya kay pastor Mga kapatid, pag ganyan ang kondisyon ninyo, dyan muna kailangan yung hidden manna. Kasi ang hidden manna ay hindi napapanis, hindi siya nauubos. Na? I-visualize nyo na lang wala akong illustration. Nung naglilingkod ang Israel na nasa ilang sila, wala silang templo, meron silang tabernacle. Tama? Yung tabernacle na yon, movable yon, kasi naglalakbay sila Tent yon actually. Pero mga kapatid, ito yung tent, pero ito ay shadow ng templo in the future. Pag nandun na sila sa promised land, meron yung outer court, merong holy place, merong holy of holies. Tama? Sa labas ng outer court, anong pagkain doon? Yung mana. Ang problema sa mana sa labas, nasisira siya over time pag hindi mo nakain. Kaya minsan mga kapatid, may pinangaral ngayon. Kunyari si Pastor Ryan nangaral. No? Pag ang buhay mo na sa outer court ka pa lang, konting problema lang pag-uwi. Anong pinangaral ni Pastor? Dalimutan ko na.
Walang problema sa pinangaral ni pastor. Ang problema, ikaw nalalagyan. Diyan na. Pasok na tayo sa hidden manna. Okay lang? Meron pa akong 35 minutes. Kung gusto ko matapos ng alas 8. Ha? Ulitin ko ulit. Kung gusto ko matapos ng alas 8. Kung ayaw ko matapos ng alas 8, ang maximum natin, Pastor, ay 8:30. Tama. Okay. Exodus 16:33. Ito na. And Moses said unto Aaron, take a pot and put an omer full of manna therein, and lay it up before the Lord to be kept for your generations. Ito, ang pagkain sa labas ng mga tao yung manna, kaya pag sa outer court ka, minsan ang buhay mo okay, minsan hindi. Kasi nasisira yan eh. Minsan naintindihan mo yung mensahe, madalas hindi. No? Kaya sabi nga mga kapatid, kailangan pumasok ka rin sa holy place. Sa holy place, ang pagkain doon ng mga priest, yung shewbread. Medyo tumatagal na siya ng konti. No? At ang nagme-maintain na yun yung priest. Sa labas, ang nagme-maintain doon yung nature, kaya nandun ka sa natural na buhay. Pag maraming blessing, okay. Pag walang blessing, hindi ka na rin makita dyan. Kasi nandun ka sa outer court, wala tayong magawa eh. Pero pag pumasok ka sa holy place, ang priest nang nagpapalit ng tinapay doon, nakadepende ngayon yan sa priest. Medyo nag-i-improve naman kasi ang kinakain mo na ngayon, hindi na yung natural. Pero mga kapatid, kailangan mong pumasok doon sa holiest kasi nandun yung mana na hindi nasisira. And for miraculous reason, hindi rin mauubos yun. Bakit? Kasi nasa tama siyang lalagyan at nasa tama siyang lugar. Kailangan tama kang lalagyan, kailangan tama din yung iyong lugar. Okay. Imagine niyo mga kapatid, take a pot. Hindi diyan sinabing golden yan. Sa New Testament, sinabi ni Paul na golden pala ang lalagyan yan. No? Golden pot. I'll continue to read. Verse 34. And the Lord commanded Moses, so Aaron laid it up before the testimony to be kept. And the children of Israel did eat manna 40 years, until they came to the land inhabited. They did eat manna until they came unto the borders of the land of Canaan. Kailan huminto ang manna sa regiyon ng Israel? Nung nandun na sila sa corner ng Promised Land. Bakit? Kasi pag pumasok na sila sa Promised Land, iba na ang pagkain nila ron. Yun na yung bunga ng lupang pangako na kakainin nila. Si Lord, meron siyang tamang pagkain sa bawat panahon. Kailangan alam mo yung pagkain sa kada panahon. Yeah. Sa totoo lang mga kapatid, malaki ang faktor ng pagkain sa araw-araw nating buhay. Kapatid na Alex, ilang taon na po kayo? 70 na? Anong konti na lang? Tinatanong ko lang edad mo, ha? Jericho, ano ba pinagsasabi ito? Joshua, oh? Salamat kay Lord, 70 ka na, di ba? So, iba na yung pagkain mo, di ba? Kasi may tamang panahon eh. Ewan ko lang kung naglilitsyon ka pa rin ngayon. O, di ba? Natural yun eh. Tignan niyo mga kapatid, kung gaano kahalaga ang pagkain. Nung wala pang kasalanan, ano ang pagkain ng unang anak ng Diyos? Pipitas lang sila eh. Di ba? Sa lahat ng bunga ng punong kahoy. Kaya sabi niya, yan ang original na pagkain. Kaya kapag ang tao tumatanda, bumabalik dyan eh. Tatay, prutas ha, prutas. Di ba? Pipitasin lang yan. Yung original na pagkain, hindi mo kailangan ng puwersa para kainin mo. Pipitas ka lang. Ang kamay ng tao, designed lang na pumitas. Hindi to design na pumatay ng hayop. Kaya pagpapatay ka ng hayop, kumukuha ng ekstrang gamit.
No? Pero pag pitas lang, ito lang ang kailangan mo. Dinisign ng Diyos yan. Kaya lang pumasok yung kasalanan, kaya ngayon magtatanim na ang tao. Dati hindi. Dahil sa ginawa mo, Adan, magsisimula ka ngayong pawisan. Diyan na pumasok yung carbohydrates. Yung kanin. Diba? Kaya pag sumobra ka sa carbohydrates ngayon, ano mangyayari? Blood sugar. Nagkabaha. Ngayon, nung nahupa yung baha, ngayon na sila tinuruan kumain ng karne. Sa lahat ng mga halimaw, nakita niyo yung pagkain, kada panahon, nag-evolve din. No? Kaya nga binabalik lang tayo doon sa original. Pag nakakasakit na yung tao, puro prutas na lang. Kasi nung wala kasalanan, yun ang pagkain eh. O hindi ko sinasabing huwag na yung kakain ng karne ha. Kanina nga lang, gumasab ako nung gumasab ng karne. Kasi yan ang nangyari sa pagkain ng tao. Kaya may kaugnayan ang pagkain ng tao sa buhay natin. No? Spiritually speaking, may tamang pagkain sa tamang panahon. Mga kapatid, pag kinain natin ngayon yung the just shall live by faith, okay naman yan. Pero ang laban kasi iba eh. Ibang pagkain dapat ang kainin mo ayon sa laban na hinaharap mo. Iba ang laban natin ngayon. Nagsama-sama ang tatlong kulay ng kabayo. Kailangan magsama-sama rin yung tatlong anointing hanggang sa panahon natin. At tandaan nyo, ang pagkain ng agila, iba yan mga kapatid. Ang agila lang sa tatlo, yung tao, yung baka at yung leon, hindi yan dumaan sa gatas. Yung tatlong yan, dumaan yan sa gatas, mga kapatid, kasi puro mamal yan eh. Pero yung agila, bata pa lang, karne na ang kinakain yan. That's the way it is. Anointing yan eh. Kaya dito mga kapatid, kung pinili ka ng Diyos, kahit nakaupo ka pa lang dyan, maintindihan mo na kahit paano yung sinasabi dito sa harap. Kasi pinili kang lalagyan. Kailangan una sa lahat, pinili kang lalagyan. Pangalawa, kailangan tama yung iyong position. Yung lugar mo. Let's read this. Message tayo, sister. Sabi niya rito, hidden manna. Let's give the interpretation the best we can. What does hidden manna type? Hidden manna was a manna that was kept in the place or a shewbread in the Bible that was only for the priest. How many knows that around? See, now it wasn't for. They had a bread for the congregation, but there was a special bread for the priest. Is that right? Yung hidden manna sa loob ng Ark of Covenant, pang high priest lang yan. Yung manna sa labas, para sa congregation. Yung manna sa loob, sa Old Testament, hindi yan para sa lahat. So mga kapatid, kung ibinigay sa atin ang pagkain yan, yan ay pagkain na hindi para sa lahat. Special people. Sabi niya rito, is that right? This is a special bread hidden manna. What is it? Who is our manna? Christ. All right. St. John, the 6th chapter, 48 to the 50th verse, if you're putting it down, Jesus said, He was the bread of life that come from God out of heaven, the manna. Well, what is the hidden manna? The manna that isn't given to all the congregation of the congregation. The revelation is poured out upon the angel of the church. Look at the pattern. May pattern ito Unang-una, dadaan muna yan sa angel of the church. Meron ba tayo angel of the church? Age. Meron ba tayo? Yes! Hindi pwede masira yung pattern. Kaya kapag hindi mo natanggap yung angel of the church, paano yan bababa? Una, the angel of the church, the revelation of the word. See, the revelation of the word is given to the angel of that age, for it's hid from somewhere and revealed back the hidden manna too. It's addressed to the angel of the church. See, you get it? It's a little bigger revelation of what Christ is. Maybe a little higher call. Kaya nga in-identify ni Brother Branham ang angel of each church age. Ang una si Pablo. Principle ng Diyos yan. Nagmumula yan sa ulo ni Aaron pababa. No? Kasi hidden yan eh. May tamang channel yan. May tamang lalagyan.
Paul, Irenaeus, Martin, Columba, hanggang dumating sa panahon natin, the angel of the church, no? Kaya nga, merong isang major church age messenger sa bawat panahon. Kailangan una sa lahat ma-identify mo yon. Pag na-identify mo yon, tingnan mo yung mensahe niya. No? It is hidden, so it must be revealed. Only a prophet can reveal the Christ of each age. Sa panahon ni Lord Jesus Christ, sino ang propeta bago siya? John the Baptist is the last prophet of the Old Testament. Kasi ipapakilala ni John the Baptist yung prophets of the prophets. Sino naka-identify kay Lord Jesus Christ during that time? Na sumigaw, this is the Lamb of God. Di ba si John the Baptist? Kasi siya ang propeta sa panahon yun. Kaya nga habang pinapakilala ni John the Baptist ang ating Panginoon, lumalapit ang word sa propeta. Lagi ang word ang laging lumalapit sa propeta. Hindi ang propeta ang lumalapit sa word. And the word came to prophet Elijah. And the word came to prophet. Lahat yan, mga kapatid. Because there is only one spokesperson of every age. Kahit sa Old Testament, kahit sa New Testament. Kaya nung lumapit ang Panginoon kay John the Baptist, this is a transition. Na pinakilala na ni John the Baptist ang word. Ngayon, nung nawala sa eksena si John the Baptist, sino na ang sinusundan nila? Yung word na. Yung mensahe mismo ni John the Baptist ang naging mensahero sa panahong yan. See? Kaya pag wala kang kinilalang angel of the church, paano mo malalaman yung hidden manna? First pa lang yan. No? Okay. Now, naku, umalis pa naman yung pastor. Saan pumunta si pastor? Kasi yan na yung channel niyan eh. Okay. Another quote. The hidden manna. A little something special. What is the special? Not something to? The blessings of the Holy Ghost? Sabi ng prophet. Yung bang hidden manna is the blessings of the Holy Ghost? Oh no. Sabi niya, hindi yan. Hindi yan yung hidden manna. That's for the whole congregation. But the hidden manna was a special revelation because he had to teach the others. Sino to magtuturo? No? Special revelation to that because he has to teach others. See, was a little more knowledge of the scripture that he could teach others. He's supposed to be. Is that right? You'll never live no higher than your pastor. Pagkatapos siya sa church age, bababayan mga kapatid, kung sinong ordained ni Lord na pastor doon sa local church na yon. No? Kaya mga kapatid, programa ng Diyos yan. Magtuturo siya eh. Kaya nakita nyo kami mga pastor. Bukod sa mga ganito, may mga ministers meeting pa kami. Bakit si Brother Joe at si Brother Ryan pumupunta dyan? Meron kaming obligasyon eh. No? Wala ritong, tapos na yung one-man ministry. Many-membered body ministry na ito. Pagkatapos ng one-man ministry, no, ito na yung Joshua ministry. It is Lord Jesus Christ in the fivefold ministry. Yung pastor sa local church, kailangan ipag-pray niyo yan kasi meron sa kanya ibibigay ang Diyos, hindi para iangat siya. Hindi para sumikat siya, no. May ibibigay sa kanya ang Diyos kasi may responsibility siya na bumaba ito hanggang sa mga piniling believers. It is hidden. Hindi ito magkakaroon ng leakage. Kailangan mga tamang lalagyan ang makapakinig. Pasalamat tayo kay Lord. May matino kayong pastor dito. No? Na pag yung pastor niyo umalis, pagbalik niya, siya pa rin yung pastor. Sa ibang church, hindi eh. Pag umalis yung pastor, pagbalik niya, may iba ng pastor? Alam niyo, yung pastor natin, mas magaling ako dyan. Wow. Sana all.
Alam nyo, sabi ko nga, kung ikaw mas magaling ka sa pastor, dapat ikaw ang pastor dyan. Hindi tao ang pumipili. No? Pag tinalagang pastor yan dyan, mag-iingat kang magsalita. May pahid yan. Na pag lumabang ka dyan, hindi ka sa pastor lumalaban. Lumalaban ka sa pahid na nakalagay sa kanya. You give your pastor a double respect. Yes, tao lang siya. Pero yung pumahid dyan, hindi tao. Yeah. Yun yung mga kapatid. Si David, bago siya pahiran, ordinaryo nag-aalaga lang ng hayop yan. Di ba? Yan ang. Sa magkakapatid, siya yung may pinakamababang posisyon. Pero yung mga kapatid niya, sundalo. Si David nakapag-alaga ng hayop. Sa mata ng tao, ganyan. Kaya nga nung pumunta si Jesse, si Samuel sa bahay ni Jesse, Jesse, magandang balita, sa anak mo magagaling ang piniling hari ng Diyos. Tuwan-tuwa si Jesse. Pinasent niya yung mga sundalo niyang anak. Ha? Sa totoo lang, wala si David doon. Kahit si Jesse, ang tingin niya sa hari, dapat sundalo, matipuno, no, malaking tao. Kaso nung tinignan lahat ni Samuel, Jesse, wala dito eh. May anak ka pa bang iba? Biruin niyo mga kapatid, walang tiwala si Jesse kay David. Hindi tinawag. Kuha ko kay David, parang tay, may favoritism tayo ah. Mukhang hindi mo ko tinawag ah. Sabi ni Jesse, meron pang isa eh. Nasaan? Nasa pastulan eh. Tawagin mo kasi wala dito eh. Lumalapit pa lang si David. Sinabi ng Diyos kay Samuel, yan ang hari na ayon sa aking puso. Oh my God. Diba? Wala pang pahid si David, pero nung pinahiran na si David, listen, nung pinahiran na si David bilang hari ng Israel, nagsimula na ang problema niya. Nung nandun siya sa pastulan, walang humahabol sa buhay niya. Walang problema ang impyerno kay David. Pero nung pinahiran na si David, may problema na ang impyerno sa kanya. Sino maraming problema? Pagsubok. Uy, sana all, no? Ganda ng church mo, kapatid. Wala magsubok dito. Napapakot tuloy magtaas. Alam niyo mga kapatid, kung marami kayong pagsubok problema, isa lang ibig sabihin yan. Pinahiran ka. Amen? Meron kasi mga problema na ikaw ang may kagagawan. Dapat ka lang talaga may problema. Pero pag ginawa mo ng lahat para kay Lord, pero may mga pagsubok ka, yan yung pagsubok. Di ba? Kasi nung mula nung pinahira si David, hinabol na siya ni Saul. Bakit mga kapatid? Isang araw may posisyon si David na ang Diyos ang nagbigay. Magandang posisyon natin. Sa totoo lang, kaya naiinggit si Satanas sa atin, ang ganda ng posisyon natin, hindi sa kanya binigay yun. Alam niyo ba, nagsiselo sa atin si Satanas palagi? Ever since. Biruin mo tayo mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi ng mga kapatid yung painting na may hawak si Lord na tupa, no? Sabi niya na inilagay sa balikat niya. Sikat yung painting na yan, di ba? Hindi, may mga painting na may hawak-hawak siyang tupa sa kamay, pero pag nilagay kasi sa balikat ang tupa, lahat ng puwersa ng isang lalaki na sa balikat. Kaya pag sa balikat mo nilagay yan, ibig sabihin, kaya mo na. Pag hindi mo kaya isang sakong ganyan, ilalagay mo sa balikat, kaya mo na eh. Ganyan, pag nahulog ang isang tupa mga kapatid, lahat ng puwersa ng Diyos ginagamit niya. Pero si Satanas nung nahulog, talagang pinabayaan siya. Wala sa kanyang restoration. Pero pag anak, nung nahulog si Satanas, tinapon sila mga kapatid dito sa lupa at isang araw sa impyerno. Nung nahulog si Adan, Adan, nasan ka? Walang sinabing Lucifer, nasan ka? Walang ganoon. Iba ang anak. Kaya yan ang posisyon natin mga kapatid. Kaya marami tayong pagsubok. Iba ang anak. Thank God. Kaya nakita niyo ba tayo bilang anak, ibang klaseng pagkain ang kinakain natin.
This is now the hidden manna. Galing sa angel of the church. Kaya hanggang ngayon, kinukote natin si Brother Branham, hindi tayo nagtataas ang tao. No? Bakit mga kapatid? Yun ang opisina niya para ibaba niya hanggang sa local pastor. Kaya importante ang isang ordained church na mayroong pastor. Kaya pag nagturo yan, kakain ng congregation. Kaya kadalasan, no? Kadalasan ng pastor, may gift din ng teaching. No? Kasi magpapakain siya eh. Kaya niyo mga kapatid, kung hindi ito hidden manna, ano bang hidden manna? Bago ko ituloy, Sister Mayan, babalikan natin. Hebrews 9:4. Dito pinaliwanag ni Paul, no? 7:46. Hebrews 9:4, sabi nito, which had the golden censer, ito yung Ark of Covenant. And the Ark of Covenant overlaid round about with gold, wherein that was golden pot that had manna. Dito niya binanggit na golden pala yun. Hindi binanggit sa Old Testament na ginintuan pala yun. Golden pot that had manna, and Aaron's rod that's budded, and the tables of the covenant. Kaya nga mga kapatid, ginintuan pala yun na pag nilagay mo rin yung manna na galing sa labas, pero nilagay mo sa tamang lalagyan, at yung tamang lalagyan ililagay mo sa tamang lugar, hindi mapapanish yung manang yun. Hallelujah! Kaya pala mga kapatid, ikaw na meron ka narinig na mensahe ngayon, hindi napapanish sa'yo yan. Ilang taon na naalala mo pa rin. Pero sa unbeliever mahulog yan, wala na yan. Same word, same manna, yes, pero ibang klase itong lalagyan. Hallelujah! Praise God! Minsan lagi ko sinasabi yan. Kunyari, bumisita ako sa isang lugar, tapos bumisita ko ulit, magkakamayan, Pastor, salamat, nandito ka ulit. Hindi ko malimutan yung pinangaral mo eh. Kunyari, hindi ko rin nalimutan. Na ano yun? Na ganito, ganyan? Oo, pero nalimutan ko yun. Pero ba't hindi niya nalimutan? Ako natutuwa ako na nalimutan ko. Ibig sabihin, hindi sa akin galing yan. Kasi kung galing sa akin yan, naalala ko. Channel lang ito. Pumunta sa tamang channel din. Kaya yung narinig niya, ilang taon na hindi pa rin niya nalimutan. Bakit? Tama siyang lalagyan. At bakit hindi niya nalimutan? Lagi ito nasa presensya ng Diyos tuwing gawain. Hallelujah. Amen. Mahulog yun sa kasama mong trabahong unbeliever. Limot niya na yan. Napanis agad. Bakit mga kapatid? Hindi tama yung lalagyan eh. Kaya hindi ka ba natutuwa na tama kang lalagyan? Na kahit anong marinig mo rito, no? Kahit na paulit-ulit yung mga ngaral, iba pa rin ang dating sa'yo. Hindi dahil lang sa pinangaral, kasi yung pinangaral, galing sa Diyos yan, walang problema dyan. Pero kung tama kang lalagyan, hallelujah, preserve yung manang yan. Hindi na yan mawawala sa'yo. At lagi pa na sa presensya ng Diyos. Okay. Thank you, sister. Balikan natin yung quote kanina. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Gutom na kayo? Gusto yung mana? Oh, baka biglang malaglag dito yan. Ha? Para Christian, anto ka na? Don't forget the text, ha? Sana ko huminto, sis. Ito. He's supposed to be, is that right? You'll never live no higher than your pastor. You just remember that, see? Because he's the shepherd that feeds you. If he's the shepherd, he's got to know where the manna is. To feed the sheep, is that right? Now, a little special. And watch this just a minute, the revelation, the hidden manna. It's the duty of the pastor to feed the people. No? Kaya nga, ang pastor lagi nagpe-pray sa spiritual food. Siya ang angel messenger sa local church. Meron tayong angel messenger sa buong age. Merong angel messenger sa church. From God to Moses to Aaron. Galing sa Diyos, si Moses ang propeta sa panahon, si Aaron ang priest. As a pastor, he is the spokesperson. Tama ba yung programa? Yes. Perfect pattern. Di ba ang sabi ng Diyos, Moses, hindi ka magsasalita.
Si Aaron ang magsasalita. And Aaron types the fivefold ministry. Si Moses ang propeta. Galing lahat yan sa Diyos. Amen. I'm happy about this. Palakpakan natin ang Panginoon. We have the right pattern. Kaya pag narinig mo yung message, mga kapatid, napapa-amen ka, minsan napapaiyak ka, mga kapatid. Bakit? Hindi ito ibinigay sa lahat. You are the right vessel in the right place. Praise God. Kaya pag nagbasa ng Bible ang unbeliever, para na siya nagbabasa ng history. Pero ibigay mo ang Bible sa believer. Oh my God. Iba to Yeah. Hindi dahil magaling ka, forget about that. Hindi dahil magaling kang umintindi, kalimutan mo yan dahil tama kang lalagyan. Thank God for it. Nagka-problema sila sa Numbers 11.6 Tingnan niyo Numbers 11.6 kasi hindi sila tamang vessel. Pag hindi tamang vessel, itong mangyayari. Sa Numbers 11.6. Sabi niya rito, but now our soul is dried away. Numbers 11.6. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Ito yung sinasabi kong nagsawa sila. Nagsawa sila bakit? Kailangan lagi pagkain? O nagsawa sila kasi hindi sila tamang lalagyan? Mga kapatid, pag tama kang lalagyan, kahit yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, pag nalagay yan sa tamang lalagyan, hindi yan mauubos, hindi yan mapapanis. Yeah? Kaya minsan hindi ko maintindihan yung sinasabi nila na nag-backslide pastor. No? Ang lalim yan sa mensahe, ang lalim yan sa word. Hindi lang maintindihan kung bakit nag-backslide. Pwede kasing hanggang dito lang Pag hanggang dito lang, intellectual mga kapatid, hindi nahulog sa heart. Mamaya tingnan natin, no? Hindi ito ang lalagyan. Pag ito ang lalagyan mga kapatid, tatalino ka lang, isang araw yayabang ka. At isang araw, pag hindi yan nahulog sa tamang lalagyan, babalik ka sa dati mong ginagawa. Huwag nawang mangyari. Lord, tulungan niyo po kami. No? Kaya nga kailangan banal lagi itong lalagyan. Kailangan lagi itong malinis. Hallelujah. Ministers of the gospel. Another quote, sister. Ministers of the gospel don't care about your denominations and what the world thinks, but seek to enter into the hidden manna where the full revelation of God is make love perfect in your heart. In your heart. That is the right place. Kaya nga sa outer court, yan ang flesh, yan ang body. Sa holy place, yan ang mind. Pero yung holiest place, yan yung heart. Yan yung kaloob-looban. Marami akong kilalang magaling sa mensahe, intellectual, galing talaga, hindi ka mananalo sa debate. Pero ba't ganyan ang buhay? I have a question. Hindi ka ililigaw ng mensaheng ito, kapatid? Pag sabi mo natanggap mo itong mensahe, tapos yung buhay mo ibang dinidisplay, hindi mensahe natanggap mo. Baka hanggang dito lang. Pinagkatiwalaan mo yung talino mo. No. In your heart. Baka hindi nakita ng sister nahirapan. Make love perfect in your heart. Yan nga natin. Yan ang exact quote. Para mabasa natin lahat. Pastor Ryan, just tell me kung gusto mo. Ito kasi yung table up, no? Pag gusto mo yung the table talaga na folio, may driver ako, I can give you. Kasi yan yung mga Hebrew lexicon, yung mga Greek, no? Pasensya ka na sa kapatid mo minsan, ha? Maarte ako dyan sa ganyan. Asarap kasi pag-aralan ng Bible pag tama kang lalagyan, No? Yan. Salamat. Tingnan nyo, ulitin ko. Ministers of the gospel, don't care about your denominations and what the world thinks, but seek to enter into the hidden manna where the full revelation, not half, full revelation of God is made love perfect in your heart.
That's the right vessel. Hallelujah. And you and God and everything else is at rest. Thank God. No? Kaya, makikita natin, sabi diyan, let anything come, what may, you're hidden away, or what a place to live, or just let me abide there, as the song said, let me rest beneath the tree of the freely flows, where the lamp is the light, and the soul of the saved never die. Amen. Pag nasa puso niyo na itong word na pinaliwanag ng mensahe sa huling panahon, no, wala nang puwang si Satanas. Pwede itong minsan magka-problema itong laman. Ang digmaan dito nangyayari. Pero pag nagpapahinga ang kaluluwa mo, apektado na lahat yan. You will just say, Amen, thank God, all is well. Mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Totoo ang sinasabi niya. Kasi ang church na itatayo ng Panginoon, pagka nakita niya yung full revelation, kahit pintuan ng Hades, hindi pwedeng manaig dyan. Thank God. Matindi itong laban natin, mga kapatid. Pero ito ang laban na lahat ng kailangan natin binigay na ng Panginoon. Thank God. Konti na lang. Mapapaalam ako. Lagpas ako ng konti ng 8, Pastor. No? Hindi ko ginusto. Sinikap ko po, mga kapatid. Maraming lumalabas sa pulpit na siguro may kailangan. Ayokong pigilan yan. Okay? Lagpas lang ako ng konti. No? Ayoko naman lumagpas ng 8:30. No? Ayoko. Sana. Hindi pa sila kumain, Pastor, no? Ang sarap kasi ng merienda natin kanina. Pagkain na naman, no? Pinag-uusapan natin, pagkain eh. No? Overload na lugaw, no? Wow. Ako lalo kayo ginutom, sorry. Yan. Mahal ko lang yung pastor ninyo, no? Thank God. Another quote, in the Bible, we just come through it over there in the church ages. Jesus is the hidden manna, Christ the church manna. What is manna? Manna in the Old Testament was that come down from heaven, fresh every night to sustain the church in its journey. Is that right? Now, so pinalawanag muna ni Barabanam yung Old Testament manna. In the New Testament, what is the hidden manna? A little while the world seeth me no more. Hidden! Yan. Yet ye shall see me. Konti pang panahon, hindi na ako makikita ng sanlibutan. Di ba nakatago? Pero nung sabi niya, pero kayo, makikita niyo ako. Nasaan siya ngayon? Nasaan siya ngayon na makikita natin siya, pero yung sanlibutan, hindi sila makikita. Nasaan siya? Di nasa loob natin. Kaya na siya hindi makita ng sanlibutan, nandyan na siya ngayon sa loob ng nobya. The world seeth me no more, but ye shall see me. To see is to what? To understand. Hindi na ako maiintindihan ng sanlibutan, pero kayo, maiintindihan niyo ako. And Christ is the hidden manna that comes from God out of heaven afresh every day. We can say, well, 2 weeks ago, I had a great experience of God. What about right now? Ito tayo eh. No? Nung siyang buwan, talagang puspos ako. Salamat kay Lord, no? Parang rapture na, parang body change na. Wala nang pwede maghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Panginoon. Kumusta ka ngayon? Bakit parang may nagbago? Diba? Diba mas maganda yung, no? Nag-i-improve yung buhay natin kay Lord kahit na mabagal? Minsan yung sobrang init.
Minsan natatakot ako dyan, Pastor Ryan, talaga sobrang init pa nagsimula. Pastor, kahit saan ka pumunta, sasama ko sa gawain, natatakot ako pag ganyan yung sinasabi. No? Kahit sinong umaway sa iyo, Pastor, ako ang unang kaaway. Yun, siya ang unang mong kaaway. Kasi sa tingin ko dyan, yung mga ganyan, nakatingin sa tao yan. Kaya lagi ko sinasabi, hinihimas ko, kapatid, huwag mo kong tingnan na, isang araw susubukin ka ni Lord, akong gagamitin. Magkakaproblema ka sa akin kasi susubukin ni Lord kung talagang totoo yung sinasabi mo. We look unto Jesus. Igalang niyo yung pastor pero huwag niyo siyang Diyosin. Amen? We look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi kung kay Kristo ka nakatingin, kahit na magkamali yung pastor, hindi ka matitisod. Paano pag sa pastor ka naman tumingin? Patay ka pagka nagkamali yan. No? At kami mga pastor ay nagkakamali din. Pero pag kay Kristo tayo nakatingin, hindi siya magkakamali. At ang gagawin niya, ipoposisyon niya lang tayo sa dapat nating mga posisyon. No? I'll continue to read. Diba sabi niya, how about now? Yan ang problema. Sabi niya rito. Sabi, we can say, well, 2 weeks ago, okay, sabi niya rito, what about right now? See, every day fresh, a new blessing, a new something coming from God. The hidden manna coming down from God out of heaven. Christ, and we feast upon this manna which is in Christ, and He sustains us through the journey till we reach the land on the other side. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Hindi lang yan tuwing Miyerkules o Linggo. Pag hidden manna yan, kahit pag-gising mo ng umaga ng Lunes, papasok ka, Lord, salamat. Hindi na nawawala sa atin yan. Of course, we appreciate pag may mga gawain tayo dyan, tayo kumakain. Pero yan ang nagsusustain sa atin sa mga panahon. Nasa trabaho ka, may pagsubok ka. Pero pag may hidden manna ka, Lord, I am an overcomer. Lord, you will provide for me. That is not just Sunday or Wednesday. That is every day. Hallelujah! Araw-araw meron tayong pagkain. Bakit? Hindi na ito napapanis sa loob natin. Thank God. And I hope nasa harap ko mga tamang lalagyan. Hallelujah! Mga tamang lalagyan. Thank God! Pag nahulog ang mana dito sa congregation at nahulog sa tamang lalagyan, lahat tayo maghihiwa-hiwalay. Overcomer tayo lahat saan tayo pumunta. Yeah. Thank God. Kaya makita nyo mga kapatid, no? Lagpasan ko na po yung iba. Hindi ko na babasahin. I think I have driven my point. Inaalagaan ni Lord yung mga tamang lalagyan. Na lagi nasa tamang lugar. Alam niyo ba mga kapatid, kung saan ka nakatira, hindi aksidente yan. Kung saan ang local church mo, hindi rin aksidente yan. Kung sino na pangasawa mo, hindi rin aksidente yan. Hindi mo namamalayan, dinadala ka lang ng Diyos sa tamang lugar. Kaya dapat ang isang believer may local church yan. Pwede kang bumisita kahit saan sa ibang church, but you will declare your local church. Kasi yan ang tama mong lugar. Diyan ka pa kakainin. Kaya nga iba-iba tayo. God is a God of variety. Kaya iba-iba tayo, iba-iba yung kailangan natin. Iba-iba rin yung design ng local church, iba-iba rin yung design ng pastor. Dahil para sa iyo talaga yan. Salamat sa ating Panginoon. Nakatira ka sa Nabwa, hindi aksidente yan. Because we must be also in the right place. I will have my last quote. And once again, Pastor Ryan, salamat for giving me an opportunity again. Kahit simple lang yung kapatid nyo sa harap, no? Hindi simple ang Diyos na pinaglilingkuran natin. He is an extraordinary God. Yeah. Ngayon, nakakain na naman tayo ng mana. Na simple lang yan, pero pag nahulog sa tamang lalagyan, oh my God. Yeah, yung binasa nating text, pag nahulog yan sa labas, wala lang yan. Isang araw malilimutan nila. Pero pag sa mga tamang lalagyan nahulog,
naiipon lang yan. Hallelujah. Nagiging kapangyarihan natin araw-araw. Nagiging pagkain natin sa mga panahong magkakaroon tayo ng pagsubok na pag mayroon tayong pagsubok, yung narinig ko ganito kay Pastor, salamat Lord. It sustains us. We just have to keep this vessel holy. Holy. Because our Lord is holy, we will be holy. He is holy forever. We will be holy as well. This vessel. Last quote. Can you all stand? Bago ko ibigay kay Pastor Ryan, baka may mga ipapag-pray pa. It's just like a seed of a morning glory. It's just like a seed of a morning glory, the seed of a flower. It falls into the ground. The seed of corn falls in the ground. What's the first thing it comes up? It comes up and it's a little sprout. Then it goes to a tassel, then from the tassel back to its original grain. Well, that's exactly what the church has done. It came from Luther, Wesley, and now back to the original grain. Back to its original glory, back to the glory it was at the beginning. Yan yung panahon natin. Dumaan yan kila Wesley, kila Luther, pero as yung katulad ng halaman, yung trigo, babalik ang itsura nito kung sinong naitanim. Back to the original grain. The sun that rose in the east, it's the same sun that's manifesting the same thing in the west, changing from glory to glory. This is not dust to glory. This is from glory to glory. It changed from pagan down into Luther. And from Luther down into Wesley. From Wesley out into the Pentecost and on and on. Listen to this. Changing from glory to glory, producing the hidden manna. Hallelujah. Ang bride lang ang may kakayanang mag-produce ng hidden manna. Every time na makikinig tayo mga kapatid, meron lang dumadagdag. Hindi ito nababawasan. This is from glory to glory. Pagka yung hidden manna, mga kapatid, na nasa sa atin, dahil tama tayong lalagyan, this will bring us from glory unto glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We thank God. Thank you, Lord. Bless this congregation. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Salamat aming Ama sa inyong salita. Salamat, Panginoon. This is the manna and this is the hidden manna. The full revelation of the Word down in our hearts. Panginoon, salamat. Hindi namin napapansin sa matagal namin pakikinig nang akala namin pumupunta lang kami sa church tuwing Miyerkules at Linggo at umuupo lang. Hindi namin ito namalaya na ito pala ay isang tamang lugar kasi kami ay mga tamang lalagyan. At ibinuhos nyo ang inyong mana. At dahil ito'y nahulog sa tamang lalagyan at nailagay sa tamang lugar, hindi ito mapapanis kailanman. This will be our strength. This will be our sustenance. This will be our food. Holy vessels, because you are holy, holy, holy forever. We worship you, Father. Kung may mga panalangin, Lord, sa mga oras na ito, kayo higit na nakakaalam. Panginoon, ang may mga karamdaman, kayo nagpagaling. Ang mga may pangangailangan, you will abundantly provide for everything. Hallelujah. Panginoon, kaya nyo pahinain ng bagyong nagbabadya. Kaya nyo ilihis ang bagyo, Lord. Lord Jesus, at pahinain dito sa mga bundok. Kumukuha man ang lakas ng bagyo sa dagat, kaya itong pahinain ng bundok. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ingatan niyo po ang inyong mga anak. We worship you, Father. And we give you thanks. Bless the pastor here, Pastor Ryan Mendoza. The wife, the kids, the elders, the whole church. Even this building, Lord, na inyong pinaganda at pinag-igi. Lord, na maging
venue, ang building na ito upang ibuhos ang mana sa mga tamang tao at mapunta ang mga ito sa tamang lugar. Maraming salamat. We worship you, Lord, and we give you thanks. Hallelujah, 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 Lord Jesus.